Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, lagot na Senator Bato de la Rosa, binasag ang katahimikan. Harapang sinupalpala, Pres Marcos di nakaligtas. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po kay Banat ng Bayan. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin muling bigyan ng komento ang video ito. Eto, may i-share lang po ako mga kababayan kasi 'di ba kaninang umaga po ay binalita natin, no, binigyan po natin ng komento yung birada or pagtira, no, pagbanat kay Vice President Sara Duterte ni Budget Secretary Amina Pagandaman ba 'yon? Yun. Doon sa mishandle ng budget mga kababayan, or mishandle ng mga budget nga, ano? Eto, isa na namang member ng cabinet member ni President Bongbong Marcos Jr., no? At isa ring senador, mga kababayan, ang bumira. Parang ganun din ang sinasabi niya. Parehas lang po ng sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman, di ba? Ito po, si Senator Sani Angara at Secretary of Education Secretary, no? Parehas lang po yung tono ng kanilang kumbaga patama, kaya bakit ka ba bakit ka ba pumutak? Isa ka rin ba sa tinamaan, Senator Sani Angara? Mga kababayan. Sani ba ito? Juan pala eh. Juan Eduardo Angara. Yan mga kababayan. Ito po, sinabi niya, Education Secretary Juan Eduardo Angara on Tuesday said the Commission on Audit could investigate Vice President Sara Duterte's claim that the budget of the Department of Education under her stewardship had been mishandled, mga kababayan. So ano ba ito si Senator Sani Angara? Yung ba yung pagkakaintindi niya? Doon talaga sa sa Department of Education? Well, anyway, okay lang naman yan pa-audit sa ko, wala namang problema. Kasi alam rin naman natin, no, na may mga report na po yan, no, yung COA. Bakit ba init na init kayo kay Vice President Sara Duterte? Pati itong di ba? Halatang pinagtutulungan mga kababayan. Sani Angara, no, sino pa yung iba? May mga congressman pa na tumitira ngayon. Bukod po sa Makabayan Block, may mga cabinet member din na tumitira tulad ditong si Senator Angara, mga kababayan. Well, anyway, kung gusto niyo pong ipa-audit sa ko, wala namang problema diyan di ba? Ang kaso lang, hindi ba kayo talaga marunong mahiya, no? Bakit kay BP Sara? Bakit DepEd lang? Sige nga. Senator Sani Angara, dahil ba opposition na ngayon si dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte? 'Di ba? Napaka-obvious po ng inyong mga tirada, lahat kayo. Isa lang si BP Sara na nagsalita. Yung pinatatamaan tuloy, hindi nagsasalita. Mga kababayan, sino ba pinatatamaan, 'di ba? Yung presidente. Kayo na ba ngayon ang tagapagsalita ng presidente? Kayo na ba yung sa bagay mga kababayan, hindi naman po ito ilalagay bilang diba, pagkakatiwalaan kung hindi rin siya magtitiwala doon sa mga Panginoon nila, di ba? Hindi po ito ilalagay sa Department of Education nang walang dahilan, mga karibin natin, no? Well, anyway, hayaan na po natin sila. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, kung sino po yung mga nagre-react, offline man or offline, parang gano'n rin publicly and privately,
Sila po yung mga tinatamaan doon sa kanyang pahayag, mga kababayan. At malamang sa malamang, isa po ito sa tinamaan. Eto, may good news po sa Department of Education, mga kababayan. Palakpakan po natin. Eto, okay, si Sani Angara ay ano pa rin, Angara pa rin, mga kababayan, yung ibabalita natin. Tingnan natin, bigyan natin po ng komento itong kanyang good news para sa mga teachers, no, mga karibin natin. Education Secretary Juan Eduardo Angara on Tuesday said, the proposed 50,000 pesos increase in the entry-level salary of public school teachers was doubled if the government fiscal condition improves. Yan, mga kababayan. Was doable. Akala ko double, mga kababayan. Yan, mga kababayan. Entry-level salary of public school was doable if the government's fiscal condition improves. Yan, mga kababayan, doable daw. Itong 50,000 salary increase ng mga teachers. Palakpakan po natin. Eto, mga karibin natin. Hindi kaya, ito ang komento natin dito. Hindi kaya pinupolitika lang tayo ng ni Angara? Mga kababayan, no? Noon pa man, tingnan nyo noon pa man po, ay nag-ano na si Vice President Sara Duterte. Ito, yung balita. August 14, 2023. Ito po yung sinasabi dito ni Vice President Sara Duterte. Long-term salary increase for teachers is still being studied. Lang iya. Naupo lang si Angara, propose agad, doable agad, mga kababayan. Hindi kaya pinasasakay lang yung mga teachers dito. Pasensya na po, mga kababayan. Nakakatawa lang kasi. Kasi pag-upo niya, 50,000 agad, mga kababayan. At halos madoble yan. Konti na lang, madodoble na. Yung entry level ng isang public teacher. Kasi nasa 27,000. Ni-research po natin kanina, no? So yan, mga kababayan. Kayo po ba naniniwala dito kaya DepEd Secretary Angara at Senator Angara? Hindi kaya pinupolitika tayo nito dahil papalapit ang eleksyon? Diba? Kasi tingnan nyo, nung nakaraang taon, August din yun, no? O isang taon na nga, mga kababayan, 14 tayo ngayon. Ba, talagang tinapat pa. Tinapat pa talaga yung date, Kung kailan nagsabi, binalita ni PB Sara, yung long-term salary increase ng mga teachers being studied. Pinag-aaralan pa. Yan, mga kababayan. Nung si Vice President Sara Duterte pa po, ang Secretary ng Department of Education. Ba, talagang tinapat, O, tingnan nyo, August 14 dito, 2023 ito, mga kababayan. August 14. August 14 din tayo ngayon, Aba, nagkataon lang ba, mga karibin natin? Nako po. O, sa mga kababayan, yung marami pong nagko-comment. Sinasabi nila na kahit naman hindi 50,000, no? Basta importante ay totoo na matanggap ng mga teachers. Baka kasi dito, mga kababayan, ginagamit lang yung mga teachers. For example, like Castro, di ba? Ginagamit niya yung mga teachers para siya maupo dyan sa Kongreso. Dito naman po, mga kababayan, baka nagpapapogi lang itong si Angara. At ginagamit yung mga teachers. Para siyempre makuha yung loob. Ikaw ba naman, bawat pamilya o siguro bawat angkan sa Pilipinas ay meron talaga yung teacher. Sa isang pamilya, for example, may teacher, malaking bagay yan. Kasi marami pong marami pong nagsasanga-sanga na po yung mga anak-anak, di ba? Kapag nakuha mo ang loob ng isang teacher, makukuha mo rin yung loob ng isang pamilya. No, mga kababayan. Ang problema lang dito, isang politiko po ang nagsabi. Ano sa palagi nyo? Ginagamit lang ba mga teachers? Kasi bigla-bigla Biglaan po. Laki agad Sabi nga ng iba, hindi ko alam kung mga teachers din po yung nag-comment. Kahit naman na konti lang yung itaas, as long as it is talagang totoo, di ba? Pero sinasabi nila dito, doable daw, mga kababayan no? Palakpakan po natin kasi sa panahon niya po, doable. Pero sa panahon po ni Vice President Sara Duterte,
being studied. Yan mga kababayan. Kayo na lang po ang bahala kung ano po ang impression ninyo ba about dito sa sinasabi ni Senator Angara, no? Dito sa Department of Education sa mga teachers. Yan mga kababayan, eto. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito naman ICC. Kontrol sa kanyang kabinete. Or, pwede rin na kung ito'y sabihin ng kanyang mga kabinete na under instruction sila ng presidente, yung kanilang ginagawa, yan ay malaking posibilidad na nagdo-double talk yung ating presidente. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa sa likuran. So, walang sincerity. Nako. Ano sa tingin ninyo? Nagdo-double talk ba si Marcos? O hindi siya sinusunod ng nasa ilalim niya? O yan, pag-usapan natin. Ito nga, nabalitaan namin na may email po kayong natanggap mula sa ICC. Kumpirmado na ito. Yes, meron. Ang kapal na mukha na itong ICC. May natanggap na email si Bato, si Senator Bato. May natanggap na email. At ito ay sa ICC. Pinasasagot si Senator Bato. Ganyan po kakapal ang ICC. Kine-question ng ating senador. Ganyan po sila katindi. Ang masakit nito, hinahayaan ng gobyerno ni Marcos. Lintik na yan. Ano ba to? Email na po yan mula sa ICC, Senator. Gusto daw nilang mag-interview sa akin regarding sa war on drugs. Ano naman po ang inyong tugon sa email na yan, itong imbitasyon mula sa ICC? Hindi ko sinagot dahil kung mag-engage ako sa kanila, that would be... Tama yun. May email, pinasasagot si Senator Bato. Hindi niya sinagot. Kasi pag sinagot niya yan, ibig sabihin, itinatanggap ni Senator. So dapat lang mga kababayan na hindi na po yan sagutin. Kasi pag sinagot yan, lalakas po ang loob niya kasi ini-entertain natin dito mga kababayan, no? At saka teka lang. Si Senator Bato ba may pananagutan internationally? Diba, senador lang siya dito at naging PNP chief siya dito sa Pilipinas. Bakit kailangan mong i-entertain itong international court, mga kababayan, wherein hindi ka naman naging chief internationally, PNP chief internationally, at hindi ka naman po naging senador ng international. Sino bang mga international? Ibig sabihin, iba't ibang ano yan, di ba? Bansa. Interna di ba? Pilipinas lang po. Di ba mga kaubayan? Kaya dapat lang po talagang hindi sagutin. Yan, napahiya tuloy yung mga ICC na yan. Buti nga. Senator Bato na ang ICC ay may jurisdiction sa kanya at may jurisdiction dito sa Pilipinas. Wala po kayong jurisdiction dito sa Pilipinas kasi po ay hindi na po member ng ICC ang Pilipinas. Ayan. Kaya po matindi ito. Ganyan na po kadesperado. Pansinin natin itong ginagawa sa KOJC is just one sign na desperado tong gobyerno na ito. Desperado sila dahil alam nila posibleng magsimula ang EDSA sa Davao. At ang malakas ay Davao. At alam natin, Davao is Duterte. So kaya ginigipit na tong KOJC. Ngayon naman, ginagamit ang ICC. Diba? Sinasabi, hindi nila papapasukin. And yet, kine-question na si Senator Bato. Tantamount to recognizing their jurisdiction over my person. So, hindi ko sinagot yung kanilang email. Pero, Senator, ikaw ba, ano bang masasabi mo? Dahil mismo ang ating gobyerno, mismo si Pangulong Bongbong Marcos, may mga pahayag na noon na hindi na ito dapat pansinin itong ICC, hindi ho ba? Dahil wala na silang jurisdiction dito sa atin. Dalawa lang ang ibig sabihin niyan na So eto lang mga kabayan, napaisip kasi ako kung talaga bang galing yung email na yan sa ICC. Baka kasi gawa-gawa lang yan ng mga kalaban na email na yan, na email address, di ba? Tapos isinend kay Senator Bato. Para, syempre, balita agad, di ba? Yan po sana, i-authenticate po yung email na yan, no? Kung talaga bang sa ICC galing yan. Baka kasi mamaya ginagamit lang yung ICC nitong mga kalaban. Posible yun, di ba mga kababayan? Kaya dapat mag-ingat talaga si Senator Bato. Baka mamaya may mga ano na dyan. Isang click mo lang, lahat ng data ng laptop mo or computer mo. Di ba?
makuha nila? Admar, una, pwede, hanggang Titingnan ninyo ang sagot ni Senator Bato. Dalawa lang ha. Pakinggan nyo mabuti. Dalawa lang. Ang ibig sabihin na walang jurisdiction ng ICC pero nakapasok. Dalawa lang ang ibig speculation lang tayo, sabihin. no? Dahil di ba talaga natin alam kung ano yung kanilang game plan nito, no? Annalie Dalawa. Jacinto, shout out. It's either kung talagang wala namang pagbabago, no? Sa kanyang Kasi tandaan po natin, sinabi ni Marcos, hindi niya papapasukin ang ICC. And yet nakakapasok. So dalawa lang ibig sabihin, ha? Pinangako po ni Marcos yan. Marami po yan, lumabas po sa mainstream media. Ipinangako niya na hindi papasok ang ICC. deklarasyon, no? So yan mga kababayan, naisip ko lang ito bigla mga kababayan, no? Baka sakaling parehas tayo ng iniisip. For example lang, no? Diba sinabi ni President BBM na hindi ko talaga papapasukin ng ICC. Yan, very firm and strong yung kanyang statement. But at the end of the day, pinapasok niya po. Paano kung may makabalik, no? Ito for example lang. Paano kung makabalik ang mga Duterte dyan sa Malacanang? At, eto naman ang gawin nila. Kasi ikaw hindi ka tumupad sa yung pangako na hindi papapasukin yung ICC. Paano kung ganito ang gawin nila? Ipahukay yung ama mo dyan sa libingan ng mga bayani. Tapos sabihin na hindi deserve. Yan For example lang hindi deserve na maipalibing dyan. Huhukayin. No? Ano kaya ang mararamdaman ni President Bongbong Marcos Jr. pati ng pamilya na? Ito ay opinion lang natin mga kababayan. Hindi ko sinasabing ganun nga ang gagawin kaya hindi naman ganun ang ugali ng mga Duterte, di ba? Alam naman po natin yan na very firm po sila sa kanilang pagdidesisyon, no? For example lang, para naman maramdaman lang na mga ito. Kung ano kaya yung nararamdaman niya ng mga Duterte na trinatrahidor po sila. Diba? Trahidor na po ang tawagin nito. Hindi na po ito hindi na po ito ordinaryong na lang. Trahidor na po talaga ito. Pagtatrahidor na po itong ginagawa nila sa mga Duterte, mga kababayan. Kaya naisip ko pong paano kung makabalik nga ang mga Duterte at ipahukay sa libingan ng mga bayani ang inyong ama. Ano kaya ang mararamdaman mo bilang pagtatrahidor din, kung baga. Diba? Kung trahidor man ang tawagang ganito. Masakit, diba? Masakit, mga kababayan. Kasi ako, mismo ako, mga kababayan, frankly, nasasaktan din tayo kahit supporter lang tayo ng mga Duterte. Nasasaktan din po tayo, no? Dito sa ginagawa ni PBBM na ganun po yung ay, wag na po natin pag-usapan mga kababayan. Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito. Alright, maraming salamat po.